Maria Clara, mahal ko. Hindi ko alam kung kailan ako makababalik sa iyo. Ngunit kailangan kong lumaban para sa ating bayan. Para sa ating kinabukasan. Hindi ko kaya iwanan ang aking mga pangarap sa Pilipinas. Kahit na mahirap ito. Ibarra, huwag kang umalis. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ano mangyayari sa akin kung wala ka? Mahal ko, ikaw ang lakas ko, ang inspirasyon ko. Pangako ko sa iyo, magbabalik ako sa iyo, at tayo'y magbuo ng isang bagong kinabukasan para sa bayan. Ngunit Ibarra, paano kung hindi ka makabalik? Paano kung may mangyari sa iyong masama? Mahal ko, may panganib man, may sakripisyo. Hindi ako susuko. Ang pag-ibig natin ang magbibigay sa akin ng lakas upang labanan ang anumang hamon. Sa katahimikan ng kanyang silid, abala si Maria Clara sa pagbabasa ng mga liham mula sa kanyang pinakamamahal na si Crisostomo Ibarra na matagal nang nasa Europa. Ngunit may sorpresa si Kapitan Tiago para sa kanyang anak. Oh, mahal ko, Maria Clara. Hi, ako'y Dilibili. Aking anak, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Ganda kong mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat sa akin ay parang sinapay. Pinupusok ito ang aking puso at ilan kaya siya babalik dito? Aking anak, hindi ka sana mabibigla ang aking ibabalik. Ano po yun, Papa? Si Ibarra ay muling nagbabalik dito sa Pilipinas. Talaga, Papa? Hindi ka nanaginip, aking anak. Ang saya-saya ko, Papa. Mas masaya pa kayo sa ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Ngunit, kailan kaya siya babalik? Sa susunod na linggo at maghahanda akong salo-salo para sa kanyang pagbabalik. O aking anak, huwag kang malungkot. Hindi ko, Papa. Masaya lamang po ako. Nakapaghintay na ako ng 7 taon para sa kanya. At ito kaya ang 7 araw niya. Masaya po talaga ako, Papa. Masaya ang masaya. Masaya rin ako para sa iyo, anak. At tulad ng ipinangako nito kay Maria Clara, bumalik si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Ipinagdiwang ito sa isang salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pagbabalik, lalo na si Padre Damaso. Mamangmang talaga ang mga Indio at pinatunayan nila ng 20 taon kong paglilingkod sa bayan ng San Diego. Wala silang modo at nakakabwisit. Hindi man lang nila alam ang umpisan. Padre Damaso, tayo ay nasa bahay ng isang Indio. Ano naman ngayon? Talaga namang mangmang sila. Magandang araw po sa inyo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking yamaong kaibigan. Siya si Crisostomo Ibarra. Magandang araw po sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako dun. Nagkakamali ka sa iyong mga sinabi. Hindi ko matalik na kaibigan na rin ako. Paumanhin po. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang inyong pag-usapan dahil ihahanda na ang iyong hapunan. Matapos ang hindi kanais-nais na pagtatagpo kay Padre Damaso,
Naglakad si Ibarra sa mga lansangan ng San Diego. Doon natuklasan niya ang masaklap na sinapit ng kanyang ama. 7 taon na akong nawala. Wala man lang masyadong nagbago. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala mo ang aking ama. Maaari ko bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo ba alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala bang nakapagsabi sa iyo na namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi nyo? Inaasar nyo ba ako? Nakakamali po siguro kayo. Kilala nyo ba ang aking ama? Hindi ba't sabi mo kanina ay anak ka ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na humabol sa mga batang nangasar sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Mayat mayay namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Napagbintangan ng iyong ama. Dahil sa kanyang kaaway, hindi siya nakalaya. At sa kasamaang palad, sa bilangguan siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Sa muling pagkikita ni Ibarra at Maria Clara, damdamin ay nag-alab muli. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi magiging madali, lalo na't may mga lihim na nakatago. Krisostomo aking mahal, sa dinami-rami ng mga babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikanyang isip. Lagi din kitang naiisip. Kahit naipilit kong alisin ka sa aking isip ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga araw na nag-aaway tayo. Naalala mo nung isang araw na nagalit ka? Naglagay ka ng korona ng kahel na bulaklak sa ibabaw ng aking ulo. Pero kinuha iyon ng iyong nanay at pinagdidikdik at ginawang bobo. Umiyak ka nun pero tumawa ko kaya nagalit ka sa akin. Noong inihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa ibabaw ng iyong ulo. Natuwa ka't nagpasalamat, kaya iyon, nagpati na tayo. May papakita ako sa iyo. Ito ang mga dahong inilagay mo sa ibabaw ng aking ulo. Nakakatuwa naman, at tinago ko pa pala iyon. Siguro nga napaka-importante ako sa iyo. Ako din, natatandaan ko pa rin ang iyong mga sulat na pamamaalam na ibinigay mo sa akin. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara, kinalulungkot ko na kailangan ko ng umalis. Sinabi kasi na, nagugulyo ka na ba sa akin? Pasensya ka na, Marco. Dahil sa iyo, nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ha? Ganun ba? Ito, ilagay mo ito sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, Marco. Ay, itong taon na nga kami hindi nagsama, tapos ito pang pag-usap natin, hindi lang mo niya pinatagal ng ito. Sa paghahanap ni Ibarra ng puntod ng kanyang ama, natuklasan niya ang isa pang paglapastangan na ginawa ni Padre Damaso. Galit at paghihiganti ang naghari sa kanyang puso. Nandito ang puntod ng iyong ama sa likod ng malaking cross sa inyo. Naalala ko dito iyon pero nasira na ang lupa.
Saan ang puntod na may markang krus na tulad ito? May mga bulaklak doon na tumutubo. Yung cross na sinunog ko? Sinunog? Bakit? Dahil inutos ito ng padre. May papakita mo ba sa amin ang puntod? Wala na doon ang bangkay. Anong sinabi mo? Nagbibiro ka ba? Wala pang isang taong lumipas simula nung inilibing iyon. Inutusan lang ako ng padre. Sabi niya dalhin ko daw sa sementeryo ng mga inchik. Ginawa mo yon? Huwag kayong magalit, senyor. Hindi ko iyon inilibing sa sementeryo ng inchik. Samantala, sa isang simpleng tahanan, naghihintay si Sisa sa kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Ngunit ang kanyang paghihintay ay puno ng pangamba at sakit. Kung dapat nakainin ng mga anak ko, ay kinain na ng asawa ko. Inubos niya lahat, wala man lang siyang tinira. Inay! Ang anak ko! Huwag kayong matagot, inay. Basta libat si Crispin. Anong ginagawa niya roon? Bakit sila isugatan mo yung ulo, anak ko? Nagkakata. Binaril po ako ng gwardiya. Buti na lamang at nakaligtas ka. Bakit ba nasa simbahan si Crispin? Nagbintangan po siya ng nagnanakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porket tayo ay mahirap ay tayo na lamang ang pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko nang maging sakristan. Maging pasto ako ng Batat Kalabaw. Kapag malaki na ako, hihiling ako kay Ibarra ng lupa at pag-aralin. Din natin si Crispin sa Manila. Aahon din tayo sa hirap, Inay. Sa kanyang paghahanap, humantong si Sisa sa simbahan, kung saan lalo lamang siyang pinahirapan. Ang kanyang pagdurusa ay simbolo ng pagmamalupit sa mga mahihirap. Saan ko maaaring ilagay ang mga ito? Kahit saan. Narito ba si Crispin? Si Crispin, andito siya kanina nung siya'y lumayas kasama ang mga ninakaw niya. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga gwardiya. Ngunit, hanapin mo na ang mga anak mo. Palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Sabihin mong totoo at kung hindi, tatali ka namin sa puno at paparilin ka namin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng magnanakaw? Nasaan ang perang ninakaw ng anak mo kagabi? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Kahit sila'y naguguto. Hindi porke kami ay mahirap, kami na agad ang inyong sinisisi. Hindi lahat ng mahirap magnanakaw. Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Crispin! Basilio! Asa na kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Ito? Ito ang damit ni Basilio! Hindi! Hindi, Mae! Hindi! Hindi pwede! Basilio! Basilio! Basilio. Basilio! Sa isang pananghalian, muling nagharap sina Ibarra at Padre Damaso. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Ibarra ang kanyang galit at muntik nang humantong sa trahedya. Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya ay sumisigaw at nagdadabog, siya ay tumataba.
Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Padre Damas. May pinag-uusapan ba kayo? Ituloy nyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Tungkol dyan, wala akong alam tungkol sa arkitektura. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto, wala na talagang mas tatanga sa inyo. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa bang kailangan sa isang paaralan? Huwag mo itong gawin, mahal ko! Dahil sa nangyaring kaguluhan, kinausap ni Kapitan Tiago si Maria Clara. Nang dahil sa usapang ito, may lihim na nabunyag si Padre Damaso. Para magkaroon ng kapayapaan, igurong ko na ang kasal niyong dalawa ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ating pasya. Huwag kang mag-alala, anak ko, ikakasal ka pa rin. Ngunit ba? Gusto kong makasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, pamangkin ni Don Toborcio si Alfonso Linares. Ngunit Padre Damaso, Bakit? Nag-iinarte ka ba? Napakaswerte mo na dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ka. Doña Victorina, Ikaw, huwag mong tagihan si Linares kung ayaw mong magkaroon ng gulo. Maria Clara, iha, siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat. Anong karapatan niyo ang diktahan ng ating puso? Ang puso ko ang nilikha para lamang kay Ibarra. Sinisigawan mo pa kami? Oo, dahil ang sama ninyo. Dahil hindi niyo man lang naisip ang nararamdaman ko. Napakabastos mong babae ka! Iha, kung binakot ka, pakasalan mo si Linares. Anong karapatan niyo ang diktahan ako? May karapatan ako, dahil ako ang iyong tunay na ama. Ano? Sa huling tagpo, nakatanggap si Maria Clara ng balita tungkol sa pagkakakulong ni Ibarra dahil sa pagbibintang ni Padre Salve. Ngunit ang hindi niya alam, nakarating na rin sa kanya ang mapait na balita na si Ibarra ay namatay na nagdulot ng labis na pagdadalamhati sa kanyang puso. And go. Aking ano, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Standby. Go. Five, action. Buburiw ka na ba sa akin? Standby and action. Hindi pa tapos. Ayan, di ka pa ready. Tawa mo na.
yan? Ano, wala pang electric fan nun? Wala kang kuryente.